Morning guys, mapping tayo sa gold. Hindi tayo mag-umpisa, start tayo sa week 1. Monday tayo ngayon at nung Friday nag-close yung candle ng week. Ngayon dito sa na-notice natin dito sa week 1 na nagkaroon siya ng isang breakout through momentum candle ng bullish. Ito yun. Kita natin na nabasag yung tinatawag na engulfing candle. Yung ito kasi ay bullish ito and bearish considered as resistance yan. Tapos sa engulfing candle pa. Ito yung momentum candle na naka-bridge dito sa resistance na yan. So kita tayo sa D1. Kita natin sa D1 ay yan yung sa D1. D1 yan. So dalawa magiging zone natin, isang sa week 1 saka isang sa D1. Yan yung zone. Ang tawag dyan guys ay blind spot, kasi nga blind spot dahil sa isang zone na supply tapos na break ng momentum candle na impulsive at nagkaroon siya ngayon ng swap zone. Karoon siya ng swap zone kapag ka bumalik yung market dyan, yung price dyan. Kapag bumalik yung market, yung price dyan, for example, karoon siya dito at nagkaroon siya ng confirmation, ito resistance become or supply become demand na siya. So swap zone ang tawag dyan. Kaya tinatawag siya ng blind spot naman sa Bystra, kasi nga malaki yung zone na kapag ka nag-buy limit ka, possible na magkaroon ka ng malaki yung floating. Magkaroon ka ng malaking floating kapag ka hindi ka tumingin ng isa pang sit up para dyan. So mangyari dyan ay isang sit up inside sit up direction. Dahil sa sit up na ito, tapos hanap ulit tayo ng sit up para sa buy. So hour 4 tayo, tingnan natin sa hour 4. Hour 4, dyan na lumutang na natin yung indecision channel. Ito yung indecision channel natin guys. Ito yung indecision channel natin. So dito sa blind spot natin sa D1 saka sa week, nagkaroon siya ng rally, base rally. So possible na itong base na yan, which is demand, at the same time naka-align siya sa ano guys, sa ating line square root ng indecision channel. Ito karoon siya ng line square root, 2939.71. So dyan maghanap tayo ng ng isang sit up pa para mag-buy para sa confirmation ng ating blind spot. So dito nagkaroon na tayo ng, ito na yung clue, karoon na tayo ng isang rally base rally. At the same times ito ay natawag dyan fair value gap. So yan, ang imbalance na yan, possible na babalikan yung imbalance na yan. So halimbawa hindi siya dumating dito, hindi siya dumating dyan, at dito siya nagkaroon. So tingnan natin kung yung ano dyan, yung
sit up dyan ay tawag nito ay kumpleto, na magkaroon siya ng isang lower high, low, tapos ang lower low, ito siya higher high, tapos lower low. Tapos na break niya to, tapos sabay ganyan. So, yun po yung titingnan natin. Ulitin ko, magkaroon siya ng isang high, ganyan high, tapos high ulit, tapos na-break niya to, tapos yan na, akyat na siya. So, ibig sabihin, itong higher high, lower low. So, dito, karon ito yung inducement na ito, break of structure pala ito, tapos sabay babalikan niya inducement, tapos akyat na. So ito yung magiging first TP natin, second TP. Pag na-break niya tong indecision channel, doon na sa resistance na. So yan po yung hour 4, no? Yan po yung south sit up ng hour 4. Sa hour 1 tayo, tingnan natin sa hour 1. Hour 1, nasa consolidation area tayo. Pero sa hour 1 kasi, so dito pala guys, dito pala sa kaya umakit yung price at nagkaroon ng blind spot dahil sa nagkaroon tayo ng nagkaroon tayo ng sa D1 eh. Nagkaroon tayo ng QMR buy sa D1. Ayan dito tayo nagkaroon ng QMR buy. Kaya yung blind spot na yan, ito yung cause na nagbasag sa resistance. Yan yung QMR buy na yan. So ito yung QMR buy. Kita nyo to. Yan, QMR buy to. Yan. Left, right, tapos to head. Tapos dito naman, nagkaroon din tayo ng QMR seal. Yan head, left, tapos to. Nakita nyo to. Dito tayo, nung nakaraan, dito tayo nagsisil. Tapos dito naman tayo nagbabay. So, sa QMR cell, nabasag yung QMR cell through this candle. So, kaya nagiging swap zone ito. Kasi naging resistance ito, naging supply ito or resistance becomes demand na ngayon. Kuha nyo guys. So, yan po yung nagiging senaryo ng ating gold nung nakaraan. So, ang mangyari, kapag bumalik yung price dito, sa zone na to, pwede tayo mag-capitalize towards current resistance. Ngayon, dito sa hour, balik tayo sa hour 1. Sa hour 1, pwede rin tayo kumita dito kasi ranging sa hour 1. Yan. So, kung nag-sell ka dito sa indecision channel, TP ka dito sa lower line, yung blue. Yan yung ito, halimbawa, kasi ito, guys, napansin nyo to. Excuse me. Pansin nyo to, guys. Yan. Pansin nyo yan. QMR sell yan. No? Tapos dito naman QMR buy. So, kung mag-sell ka dito, tapos dito ka mag-TTP sa right shoulder ng QMR buy, so, kaka-profit ka. Yan po yung senaryo ngayon. Halimbawa, mabasag itong QMR buy at nag-retrace, no? Tapos gumawa siya ng isang structure
baka balikan niya yung balikan niya yung blind spot natin sa D1. At kapag ka ito naman nabasag yung left shoulder nitong QM sa QMR cell ay magkaroon ng tinatawag na QME manipulation towards naman dito sa ating resistance. So pag nabasag ulit yung resistance, panibagong all-time high na naman. So yan lang yung pananaw ko sa gold at sana makakuha tayo ng chance na makatipid dito sa pattern na to, no? Dahil yan, balik-balik yan, tapos ito QMR din, buy QMR sell. So ilang touch na, 1, 2. Itong isa naman di pa nag-touch, baka posibleng babalik ulit yan pag magiging 3 touch siya. Tapos dito naman 1, 2, baka ito dalawang touch din, baka mag-touch din siya ulit dito tapos bumalik ulit siya doon. So tingnan natin, confirmation, rejection, confirmation, rejection doon sa zone, tapos magkaroon siya ng panibagong sit up sa low time frame, lalo na sa M15, M30 or M5, pwede rin sa M5. So yun lang guys, at good luck sa ating lahat.